Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin ni Haring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa panglima tayo na linggo ng Kwaresma, o 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Ating ialay ang misang ito para sa liwanag o pagkaroon ng liwanag sa lahat ng mga tao na nakaranas ng kadiliman sa buhay, mga pagsubok at suliranin. Ialay rin natin ang misang ito para sa lahat ng mga frontliners at mga pasyente ng nakaranas ng COVID-19 na karamdaman. Ialay rin natin para sa inyong mga intensyon at sa mga intensyon sa naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media, at ang mga naalay na intensyon para sa araw ngayon. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griego kay Felipe at nakiusap. Ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon ng hangarin nating ito, inihahayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kahulatiang tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Naipahayag ang kahulatian ni Jesus hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi sa kanyang pagpakasakit. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng anak na siyang nagunso upang mahalin niya ng lahat. Ano pa at kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa
upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain, at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kaniya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itinampok sa kaligayang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway
lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawalan ito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan ma ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa panglima tayo na linggo sa panahon ng Kwaresma o 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tumutukoy sa kababalaghan o misteryo ng cross na kinakailangang tanggapin ng ating pong Hesus Nazareno bilang pagsunod sa kalooban ng Ama na kanyang iligtas upang matupad ang kanyang pangako na kanyang ginawa noon nung gumawa siya ng tipan sa kanyang bayang hinirang. At ngayon, ayon pa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 33, na isusulat ko sa kanilang mga puso ang kautusan. Dati, ang 10 utos, at ito'y mabasa natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, at Deuteronomio, Kapitulo 5, isinusulat ang 10 utos ng Diyos na siyang tanda ng tipan ng Diyos at ng tao upang maligtas ang bayan sa pamagitan ng pagsusulat nito sa 2 tapyas na bato na hawak-hawak ni Moses.
Pero hindi na bato ang ginagamit ngayon sa pagkaroon ng pag-alaala sa tipan ng Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Isinulat na sa bawat puso. Ang ibig sabihin dito, kalimutan na ng Diyos ang laging pagkakamali, ang kasalanan ng tao, at handa siyang mag-alay ng kanyang anak dahil kanya pong iniibig ang sanlibutan. Ganun na kadakila ang kanyang pag-ibig na handa niyang ibigay ang kanyang bugtong anak para sa atin. Kaya po sa ating Salmo 50, pinalahanan tayo na magkaroon ng pusong tapat sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong paningin, panibagong karamdaman upang tayo'y maligtas at magkaroon ng kagalakan. Ito'y dahil sa alay o alay buhay na katangi-tangi ng ating pong Hesus Nazareno na ating napakinggan sa pangalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 5, talata 7 hanggang 9, na kung saan si Hesus ay namumuhay at kanya pong ipinapahayag na parang hamak lamang o ordinaryo na mamamayan at hindi nagpahayag na siya ay Diyos upang kanyang sundin ang kalooban ng Diyos na Ama. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na Ama ay itampok ang kanyang sarili na gaya ng pagpako ni Moises sa replika o sa imahe ng ahas sa isang kahoy upang maligtas sa mga tao sa kaparusahan ng kamatayan. Ang Panginoong Hesus ay ipako sa cross, itinaas siya. At ito yung kagalakan. Ang kagalakan niya ay hindi yung kanyang pagkabuhay muli. Ang kagalakan niya ay magkaroon din ng pagtanggap ng kamatayan sa isang napakahirap na kamatayan. Kamatayan sa cross na siyang simbolo ng capital punishment sa Roman Empire na siyang sumasakop sa Israel noon kapanan ng ating Panginoon. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 12, talata 20 hanggang 33, ay pinapahayag ang malaking sakripisyo na ito upang magkaroon ng isang panibagong buhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Juan, na malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamunga ng marami. Ang pagbunga ng marami, ibig sabihin dito ang karamihan ay maligtas dahil sa pag-alay ng buhay ng Pong Hesus Nazareno. Ito yung mahirap na pagpapahayag ng isang Mesiyas. Sapagkat ang mga tao, ang akala nila, ang Mesiyas ay isang hari. Ang Mesiyas ay isang pinuno na siyang magdala ng pagbabago at kaligtasan ng bayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng sumasakop sa kanila at noon ang sumasakop sa kanila ay ang Roman Empire. Pero pinapahayag sa Ebanghelyo na ito ay isang alay buhay upang lahat ay maligtas at ang kaligtasan ay babayaran ng buhay ng tunay na Diyos at tunay na tao na Pong Hesus Nazareno. Ito'y napakahirap tanggapin sa karamihan na ang isang Mesiyas, ang isang tinuturing na siyang magdala sa kaligtasan ng tao,
ay dakpin, ipako sa krus, at mamatay. Ito ay isang pagpapahayag na handa ang Diyos sa lahat ng paraan. Handa ang Diyos na magsakripisyo ng buhay. Kung Kanya pong sinagip ang anak ni Abraham na si Isaac at hindi nag-alay buhay, hindi Niya sinagip ang bugtong niyang anak na pong Jesus Nazareno upang tayo ay mabigyan ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ito yung paraan ng propita. Ang paraan ng isang propita na tinatawag natin daan ng Mesiyas ay daan ng propitang naghihirap, alagad na handang magsakripisyo para sa bayan. At kailangan siyang mag-alay ng buhay upang ipahayag na kailangan tanggapin natin ang kamatayan at maging bahagi ang kamatayan. Kamatayan sa sarili at pagkamakasarili. Kamatayan para sa pag-inggit at pagkaroon ng pagtingin o pagnanasa ng kayamanan at kapangyarihan. Kamatayan para sa lahat ng mga pagnanais na magkontrol ng tao sa pamagitan ng patayan, giyera, o pagpapahirap o pagbubusabos ng mga tao sa pamagitan ng mga batas na pumapatay at siya pang nabuudyok na patayin o kaya ituring ang ibang tao na dapat patayin sapagkat hindi sumasang-ayon sa kapangyarihan. Ang kamatayan na siyang mag-alay ng panibagong paraan sa paningin ng tao, na ang paglilingkod na ipinahayag ng Diyos ay hindi madali na paglilingkod, paglilingkod na may sakripisyo, paglilingkod ng may pag-ibig, paglilingkod na handang mag-alay buhay, hindi para sa sariling kapakanan, bagkus para sa kaligtasan ng lahat. Sapagkat siya ay isang tunay na tumitingin na siya ay Mesiyas, kaya isang mapanuri na paningin sa tunay na kalagayan ng sambayanan na hindi tanggapin ang mga huwad na pahayag, bakit kaya ganito at ganyan ang kalagayan, bagkus ipahayag ang katotohanan. Pangalawa, na magkaroon ng mapagpalayang pananaw na ang bawat tao ay maligtas sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi pagsunod sa mga paraan ng nasa kapangyarihan. Pangatlo, na isang masigla na pagsasaksi na dapat ang paghahari ng Diyos ay siyang umiiral at hindi ang paghahari ng mga namumuno sa lupa, ng kayamanan sa mundo o ng katanyagan ng mga tao. Pang-apat, na ang pagkakaisa ng lahat sa isang kolektibong mahigpit na paraan na sinimulan ng kanyang 12 apostol at gawin pa itong masigla dahil ang namatay na butil ng trigo, gaya ng namatay na butil ng trigo, ito ay usbong, mag-uuhay ng marami. Marami ang siyang magkakaisa sa pagtayo ng panibagong bayan, pagtayo ng panibagong lungsod, magtayo ng panibagong sanlibutan na nasintro sa Diyos at hindi sa mga ganid ng mga makapangyarihan na walang ibang tinitingnan ang kanilang kapakanan at ang pang-aapi sa lahat ng tao. At panglima, isang mahusay na sistema na kung saan si Kristo ay pararangalan ang kanyang pangalan. Hindi gamitin ang kanyang pangalan upang ito ay lapastanganin dahil ba sila ay nasa kapangyarihan.
upang ang lahat ng tao ay gumagalang sa pangalan ng Diyos at gumagalang kay Kristo na siyang pangalan na magliligtas. At mulatin ang bawat isa sa tunay na pag-iisip na ang bawat isa sa atin ay may alay buhay at may tapang para sa paghahari ng Diyos ng pag-ibig, ng buhay at ng katarungan. At hindi dapat nahayaan ang mga api na magpatuloy sa kanilang pagbubusabos at pang-api, sapagkat walang inaapi kapag walang magpaapi, at hayaan ng Diyos ang maghahari sa bawat puso dahil nauukit na ang kautusan ng Diyos sa ating mga puso. Nasa atin ang pagsunod. Sundin ba natin ang kapangyarihang mapangapi o sundin natin ang mapagpalaya at mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa luna ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala po tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aali ng sarili upang patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na ang mga para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo tungo sa pagiging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa. Habang nakatuon sa landas ng pagbabagong buhay, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hilingin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak
at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay. Sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpasaloob mo na mga nalaman ng panampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparian, tunay marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag iyong anak ang iyong kalooban, na ang apit-dukha ay kanyang damayan, ang iyong inihandog, ang pagkataong aming isinaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaysa namang Henesis siya awit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa,
ni Broderick na aming obispong tagapangasiwa ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlayan, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kay San Virgen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kay San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin managaling na utos sa turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa.
sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Paalala, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na obispo, Broderick Pabilio, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
tayong lahat ay tinhipon ng Diyos, nagkapiling Pinaalalahanan po ang lahat ng mga nagsisimba at dumadalaw sa simbahan na ito na panatilihin ang pagsusuot ng face mask, face shield at physical distancing para makaiwas sa nakahahawang virus ng COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat palagi sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Aming pagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na mamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, langapin po ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ay pamagitan sa diyang makapagrihan, ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanilang malmahalang cross. Ikay walhati na diyan sa langit. Nalik kami yung pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa mga Diyos, yaring ang mamang hinainga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan naming kaluluwa at katawan pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, palangin po kami adyan sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, palangin po kami adyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin po kami adyan sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia. Kayo narito sa loob ng dambanan ng Itim na Nazareno, kayo nasa labas at kayo naugnay sa pamagitan ng live streaming through Facebook, live YouTube at ibang social media. Tingin sana ng Panginoon Diyos sa inyong mga panalangin. Salamat sa ating commentator, sa ating lector, sa ating choir, sa ating IT, sa ating lay minister, sa ating mass servers, sa ating mga health team at ushers, sa ating collectors, sa mga iyo sa tumutulong upang maayos ang ating pagdiriwang. Sa banal na misa, salamat sa inyo, pagpalain kayo Panginoon Diyos. Salamat sa mga nagbibigay ng tulong o donasyon upang makatulong ang Quiapo Church sa mga naghihirap dahil nitong pinakamahaba at pinakahigpit na lockdown sa mundo, ang lockdown ng Pilipinas. Salamat sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ngayon po ang basbas sa mga dibuto, ang mga hilingan, dasalan at imahin. Isama na dito ang basbas sa mga may karamdaman, sa mga nagdiriwang ng ilang kaarawan at ang anibersaryo ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno, inigmusta ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamang imahin at dasalan. Basbasan na may karamdaman, lalo yung mga naapektuhan sa COVID-19. Basbasan ng kanilang mga frontliners, basbasan ng diriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo ngayon, basbasan ng lahat sa kanilang mga intensyon. Sa magitan ng benisyon ito, naway malalang pangako na sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang paypaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintukan namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, ay manatili na muna tayong nakaupo